So hello guys, ngayon guys papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-open line ng R291. Ito ay brand new, so i-open line natin to siya into Notion B3 with anti-breaking system. So anti-break system po ang ating i-install dito na Notion. So kung meron din kayong Notion na firmware noon, pwede natin yan i-upgrade into ABS na meron na siyang anti-break. So ngayon, ito yung R291 natin na brand new. So ito na yung dashboard niya. So papakita ko sa inyo, ito yung dashboard ng hindi pa siya open line. So sikibale yung nilagay natin ngayon dito is TNT na SIM card. So yan. Pasokin natin yung dashboard niya. Ang default ng password, ang username, SmartBro, copy lang natin at i-paste natin dito sa kanyang password. Paste. Yan, nakapasok na tayo. So, bali, pag nakapasok na kayo rito, F12 lang kayo. So, F12 lang kayo. F12. Pag F12 nyo, ito yung lalabas, yung developer options niya. Ayan, kakita nyo dyan. Copy nyo lang yung sa cookies, click nyo yung cookies, tapos yung IP address, tapos may lalabas na CGISID sa taas. Ayan. Click nyo lang yan, double click, tapos dito sa baba yung CGISID na lalabas. Double click nyo lang to para ma-highlight, tapos right click, copy. Ayan, pag na-copy nyo na, so i-open lang natin yung ating R291 o R281 na open telnet, pang open telnet. So ito yan. Ito yung pang open telnet natin, R2 exploit. So click lang natin, double click lang natin to guys. So ayan, ito dito lumabas, ayan na siya. Ayan, so paste lang natin yung na-copy natin na CGISID. Ayan. Pag paste natin yan, apply exploit. Bigla na yan siyang wawala. Ayan, pag nawala na siya, okay na yan, pwede natin siya i-open yung telnet natin. So, bale, open na tayo sa ating puti. Open natin yung puti natin. Dapat may puti kayo. Ayan, puti. Ay, hindi ko napapakita kanina. Dapat pinakita ko na hindi pa ma-open ang puti. Nakalimutan ko guys. Pero, 1 and 2. Ayan, what is 8.1.1. So, open natin siya. Tapos, ayan. So, kung makikita nyo, nakapasok na tayo dito sa BC box niya. Okay? So, yung password dito, root, ang username nito, root. Ayan, root. Tapos, ang password is root 123, root 123. Ayan. So, enter na. Ayan. So, ito na yung BC box niya. Ayan. So, pag makapasok na tayo dito, pwede na tayong mag-install ng ating link. So, may link tayo rito guys. Ito yung R291 na ABS, na Notion B3 ABS. So, click natin yung, yan, kita nyo. So, ito yung link natin guys. Ayan. Okay. Pwede nyo yan i-copy guys kung makuha nyo yan. Ayan. Yan, sa taas isa kung kita nyo yan. Ayan, yan yung link ko. Pwede nyo i-copy yan. Pero papalitan ko rin yan. So, ayan, di ba? Mahirap yan ko din guys, oh. Ayan yan guys, link ko. PHP ko. So, copy lang natin to. Copy lang natin yan. Tapos, bali ito yung logs niya guys. Kung sakali mag-open line ako, dito yung record niya. Ito yun, may IP address dito. Tsaka meron ding oras at pizza. Sorry, flashing done. So, ayan. So, ito lang i-copy natin guys, itong link na to. Copy natin yan. Tapos, punta tayo dito sa ating puti. So, type lang natin yung wget space, tapos paste natin yung link. Ayan, paste natin yung link, tapos space,
Tapos dash, tapos big capital O. Ayan, capital O. Tapos dash, space, tapos dash, tapos bar, tapos space SH. Ayan. Okay na yan. Okay, so papalakihin natin siya. Ayan na yung forma niya. Okay, so enter natin. Ang mangyayari dyan, mag-download na yan siya. Yan, so, ayan, nag-download siya ng record natin. Ayan. Bali, tatlo yung ida-download niya. Merong record sa kanyang logs at saka yung firmware. At saka rin yung ating ABS na anti-brick. So, wait lang natin matapos yung downloading kasi hindi masyado malakas yung speed natin pag nasa basa dito nakalagay yung modem. Pag doon nakalagay, mas malakas. So, sinadya ko lang na dito yun ilagay para makita natin ano mangyayari niya. Okay? So, ayan. Ayan. So, nag-download na siya. Pangatlo na. Ayan. So, makikita nyo guys, makikita nyo dyan, flashing anti-brick system for Notion B3. Ayan. So, nag-flash na siya ng anti-brick. So, pwede na tayo dito. Ayan. Nagre-reset na siya guys. Ayan. Nag-install na siya. Okay. So, ayan. Nagre-reboot na yung modem natin. So, kung meron din kayong mga Notion noon na wala pa anti-brick, pwede natin yan i-upgrade. Para hindi kayo kabahan pag mag-change IMEI kayo, pag mag-unlocking kayo, hindi kayo kabahan. So, yan lang yung nakagandahan sa ating modem pag meron ng anti-brick. So, ayan. Wait lang natin siya guys. Magka-signal ulit. Yan. Meron ding time pag nag-i-install kayo, may mga ibang modem na R291 na hindi lumabas yung signal. So, ang gagawin nyo, i-off nyo lang. Tapos, ibalik on. Huwag nyo i-reset. Huwag nyo talagang i-reset. So, ngayon, all goods. Wait lang natin to maging white. Pag maging white na to, ayan, all goods na to guys. So, check natin yung dashboard niya kung makapasok na ba tayo sa ating Notion. So, balik tayo sa ating 192.168.1.1. Yan. So, all goods na guys. So, makikita nyo na naging Notion na siya. Diba? With anti-brick na po. Yan siya mga par. Diba? So, admin. Login na tayo. Pwede na tayong mag-login dito mga boss. Yan. So, hindi kayo kabahan dito mga boss kasi may anti-brick na po ito. So, dati kasi pag mag-install kayo ng Notion ay mabe-brick yung modem nyo. So, ngayon wala na pong brick ito mga boss. Ayan na po. Dito na tayo sa internet. Pwede na tayong mag-unlocking dito. Ayan, naka 328 na siya. Diba? Let's try natin yung speed test. Siguro hindi ito masyadong malakas dito sa loob. Kasi yung mas magandang pwesto niya ng modem ko is talaga nang doon malapit sa bintana. Dito masyadong mahina dito. Pero at least nakita natin na ayan, nagbi-blink siya. So ayan, for testing lang po yan siya guys. So at least nakikita nyo guys na all goods. And pwede tayong mag-change IMEI dito sa custom IMEI. Ayan, pwede tayo. Hindi na po kayo kabahan na mabibrick yung modem nyo kasi meron na po siyang ABS. So, ayan na po guys. Salamat po sa inyong pagtanaw.